Ngayon, kapartner, may nag-comment, Sir, pinatupad na yung NCAP, okay naman yun para mabawasan ng kotong yan. Pag-usapan natin yung comment mainit, yan. oh, mainit Mainit yan, di ba? NCAP. Ako nagmumotor. Oo. Ramdam ko na-implement yung NCAP Sa mga kababayan natin na hindi masyadong updated sa NCAP, ito yung kapag may nagawa kang violation, hindi ka nalalapitan ng enforcer para tikitan. No contact. Wala nang usap-usap para iwas yung aregluhan. Dito, kapag may nagawa kang violation, maghintay ka ng ilang araw at may matatanggap kang love letter. Notice. Yeah. Yung love letter na yon, kung diskumpiyado ka at alam mo namang wala kang violation, pwede mo yung i-contest doon sa email mismo sa website din nila. I-email mo. I-apila mo. I-apila mo yung huli sa'yo. Ngayon, kapag pinadalahan ka ng video at kitang-kita mo may ginawa kang kalokohan sa batas trapiko, bayaran mo na lang rin ng online. Online. O kaya punta ka sa opisina ng MMDA. Yan yung maganda dyan sa NCAP kasi gusto natin mawala yung mga kotong at buhaya sa kalsada. Kaya itong NCAP ang solusyon. Kaso ang problema, partner, marami mga nagrereklamo mga kamote dito sa NCAP. Yung mga kamote ba na mga hindi nakaka-intindi ng disiplina sa Sarili kalsada. lang kasi ang iniisip. O ikaw, Yayam, dumadaan ka sa Commonwealth. Kalat yung kamote dyan. Experience mo yan. Ano ko lang, paalam ko lang sa publiko na yung NCAP ay ang ibig sabihin niya no contact apprehension policy. So, ibig sabihin, hindi na kailangan kayong makita o makausap ang mga traffic enforcers bago kayo hulihin, no? Mga CCTV na po ang nakalagay strategically sa buong Metro Manila, no? Yan pong NCAP na yan ay na-suspend ng Supreme Court. Ito po, tinanggal na po yung suspension o yung TRO, Temporary Restraining Order ng Supreme Court, kaya ini-implement na po ng MMDA. Ngayon, kagabi, mga ka-BBM, nagdaan ako dyan sa Commonwealth dahil bandang Fairview ako umuwi. At for the first time, nakita kong disiplinado ang mga motorista. No? Yung mga nagda-drive ng mga kotse, nagda-drive ng mga jeepneys at buses, at pati yung lalong-lalo na yung mga nagda-drive ng mga motorcycles. No? Sa isang linya na lang sila. Dito tuloy pumasok sa isip ko na ang Pilipino pala, ang mga tao pala, kayang maging katulad ng mga OFWs. Alam niyo yon? Ang mga OFWs pag napunta sa Middle East o sa ibang bansa, no, sumusunod sila sa mga patakaran. Disiplinado. O batas ng bansa na yon. Nagiging disiplinado sila. No? Sa atin, nahihirapan tayo ng ganun. Pero sa NCAP, nakikita natin, nagiging disiplinado ang mga motorista. Bakit kaya? Meron akong dalawang palagay ko, theory kung bakit. Kapag meron kang batas, no, o ordinansa, no, kapag may certainty of apprehension or certainty na kapag lumabag ka ay mahuhuli ka, no, isang paraan yon para sumunod ng mga tao. At yung pangalawa, na napaka-importante, kapag nahuli ka, merong mataas o mabigat na parusa. Okay? So dalawa to. Kapag may certainty na mahuhuli ka kapag lumabag ka, at the same time merong mabigat na parusa o penalty, no, ang mga tao pala sumusunod. In short, hindi to biro. Talagang seryoso. Correct. And I must commend, no? We must commend MMDA, no? Headed by Chairman Attorney Don Artes, no? For this implementation of NCAP. At talagang from the very first day na na-implement yan ay talagang sumusunod ang mga motorista. May mga may mga apprehensions, may mga yung iba kasi nagpapakalat ng fake news, ng negative ideology. Ang sinasabi nila, pahirap itong NCAP eh. Diba kasi may isang scenario sila, may ambulance eh. Tapos ang pinapalabas sila doon sa video, ayaw lumihis ng mga kotse, ng mga motor kasi natatakot sila eh. Fake news yun, partner, fake news baka bigla silang mapadalang ticket. Pero pag lilinaw hindi lang AI, hindi lang machine, hindi lang CCTV yung magbibigay sa iyo ng penalty. Dadaan pa rin yan sa manual review. Common sense naman, yung magma-manual review, i-check na yan. Magkakaiba ng scenario, magkakaiba ng situation. Alam naman tikitan ka alam nila may ambulance, kita mo yung blinkers doon. So hindi ka titikitan. Fake news. Yung video na kumakalat na yung partner, halatang-halata talaga na pinatong lang yung audio ng ambulansya doon sa video ng pila-pila yung tao. Kasi gaya nga ng sinabi ni ka-BBM ka-coffee natin, eto kapag nahuli ka,
kapag pinadalahan ka ng love letter, hindi mo naman kaagad babayaran yan. Pwede mo pang i-contest yan. Kapag napatunayan na talagang may nilabag kang batas, doon ka lang magbabayad. Pero kapag nakita naman na may ambulansya ka na pinagbigyan, doon mababaliwala yung love letter mo. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad ng fine. Ganun po yun mga kababayan. Huwag natin bigyan kaagad ng negative itong NCAP kasi marami ng bansa ang gumagawa nito. Yung mga napuntahan ko, walang mga enforcer sa kalsada. sa kalsada. Sa totoo lang, walang mga enforcer, tayo lang. Kaya maraming kotong talaga sa kalsada kasi nga may usapan. Kahit sabihin mong yung enforcer hindi kotong, yung hinuli naman, di ba? Yung nahuli, ayaw maabala. Siyempre, hindi maiiwasan, matutokso yung enforcer na matino. Pero dito sa NCAP, wala talagang ganyan. Magiging disiplina ka kasi bakit? Ayaw mong maabala at magbayad ng 5,000. Yung Diba? sa akin, no, yung mga kritiko o yung question dito sa NCAP, sana po bigyan naman natin ng pagkakataon to na ma-implement muna. At kapag nagkaroon tayo ng medyo mas mahabang panahon na nakita natin na may diferensya talaga yung implementation o yung batas mismo, di saka natin itigil. Huwag yung ini-implement pa lang. Gusto ko sana manawagan kay Congressman Rog Gutierrez ng Riders Party List. Nag-file kasi siya ng resolution, no? Investigate this NCAP implementation. Sana po, Congressman, kami po mga followers, supporters nyo rin po kami kahit kotse po ang ginagamit namin dahil hindi lang naman po talaga riders ang naniniwala sa galing nyo. Congressman, katulad ko po, no? Bilang membro kayo ng Young Guns sa Kongreso, no? Naniniwala po ako sa mga sinasabi nyo at sa mga advokasya nyo. Pero sana naman po, no? Sa pagkakataong ito, isipin nyo rin yung kapakanan ng mga nagdadrive ng kotse, nagdadrive ng public utility vehicles, no? At hindi lang yung mga riders. Dahil lahat naman po kami ay, kung tutuusin, constituents nyo. Ang sinasabi kasi ng mga kamote, dahil daw sa NCAP, nag-traffic daw doon sa Commonwealth nung Lunes. Yan tanong, kailan ba nawala ng traffic? Hindi ba nauubos May yung NCAP o walang NCAP, may traffic. Pero may disiplina na ngayon kahit may traffic. Kabibian, for the first time nakita ko ang Commonwealth, talagang ang ganda ng pila ng 5,000 ba naman eh? Diba? Napakaganda. Ang nagrereklamo, yung gusto laging nakakauna, yung mga mabilis magpatakbo ng kanilang mga motor, yung nababagalan daw sila. Yung mga Pero, ka-BBM, ka-coffee, no? Yung pagbagal ng konti nung takbo ng motor, ang kapalit naman nun, mas maiiwasan ang disgrasya. Safety. At saka Dapat isipin din natin yun. Matutuwa ka rin sa mga ka-riders natin eh. Una, reklamo sila na pila-pila raw na traffic. Pero kinalaunan sa interview sa kanila, mag-a-adjust sila ng oras nila. Kung pumapasok sila ng alas 6, papasok na sila ng alas 5 para maiwasan yung traffic. Kasi yung traffic, umpisa lang yan. Kapag nasanay na yung katawan natin dyan, wala na yan. Okay na tayo dyan. Call to action din ito kasi understandable naman yung criticism. Naguhugot yan doon sa kakulangan ng information dissemination So call to action dito sa government at yung mga kasamahan nating content creator, tulungan natin ipaliwanag ano itong NCAP, paano ito makakatulong, bakit for common good. Wag lang natin isipin yung sarili natin. Posibleng hindi ikaw magbibenepisyo dyan, but mas maraming tao makikinabang dyan. So kailangan natin ipaintindi sa mga motorista na ito yung purpose ng NCAP. Maganda yung kanyang intention. Let's give this a chance. Correct. Diba? Huwag agad puro criticisms. Yes, naiintindihan natin may criticisms kasi kulang sa impormasyon. But wala naman siguro perfectong batas. Lagi meron magre-reklamo talaga eh. Pwede naman mag-adjust later on eh. So basa tayo ng comment. Sabi ni Mami Gracian, pipila talaga sila sa NCAP. O pipila kasi wala nang swerve-swerve. Correct. Wala nang kamote ngayon sa kalsada. Yan talagang pinakamaganda niyan. Sabi naman ni Churchill Ferrer, ang galing NCAP parang dito sa Dubai. Di mo alam may lines, may fines ka na pala pag uwi mo. At sinasabi din ng MMDA dyan, later on parang magkakaroon sila ng partnership with telecommunications company na parang iti-text na lang sa'yo. Meron kang violation. Mas mabilis sa yung transaction. Pero ako nabasa kanina, nalagpasan. Hindi ko lang masyado na ano yung pangalan. Pero sabi niya, dito sa Europe, wala naman traffic enforcers. Ayun nga, kasi disiplinado. Diba? At wangwang sa Europe, ang wangwang bibihira ka makarinig eh. Oo.
So eto sa mga ka-BBM natin na mga nanonood, tanong namin sa inyo. Pabor ba kayo sa pagpapatupad ng NCAP para mawala ng tuluyan ang mga buwaya sa kalsada at para magkaroon ng disiplina ang mga driver natin dito sa Pilipinas? Pabor ba kayo ron? Pa-comment nyo sa comment section at babasahin natin.